the latest news and church information. The Veritas 846 on air and online platforms. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube at Radyo Veritas PH, and visit our website at www.veritas846.ph. The Church Social Communications Ministry for truth and new evangelization. May katanungan ka ba sa aral ng simbahang Katolika? Naghahanap ka ba ng katotohanan at liwanag? Patuloy na nagsusulong sa mga salita ng Diyos? Mag-aral at makinig sa palatuntunang Apolohetika, ang palatuntunang nagbibigay liwanag ukol sa mga turo ng simbahan batay sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Apolohetika, tuwing linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama si Brother Marco Evangelista. Apolohetika, dito sa Veritas 846, Radyo Totoo. Ave Maria! Gratia plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo, huling misa para sa panahon ng Adbyento. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. Maraming salamat po mga kapanalig. Sa loob ng halos 13 taon ay magkakasama po tayong pinag-aaralan, isinasabuhay at pinagtatanggol ang ating pananampalataya. Isang mapagpala at ligtas na araw po ng linggo. Ito po si Tatang Larry Lamco Malyari. So mapagpalang hapon po sa lahat po ng mga kapanalig na nakikinig at nakatutok sa ating programang Apolohetika ng Radio Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ipagtanggol po natin ang ating pananampalataya sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ito po si Brother Lou Hermosa ng Company of St. Dominic, Archdiocese of Manila. Purihin ang Panginoon na tayo muling binigyan ng pagkakataon upang magbahagi ng mga totoong aral ng nag-iisa at tunay na simbahang itinayo ni Kristo. Kaya makinig, magsaliksik. Ito po si Brother Marlon Azuelo. Time to learn again mga kapanalig. Isang pinagpalang araw po ng linggo sa ating lahat. Oras po na naman ang pag-aaral sa mga salita ng Diyos ayon sa banal na kasulatan at opisyal na turo ng simbahan. Mag-aral, magsaliksik, makinig. Ito po ang inyong kapanalig, Brother June Santos. Amen. At ngayong linggong ito, sabi nga ni Tatang sa kanyang post, ay gawin nating espesyal. Bakit espesyal? Kasi kumpleto kami, no? Sino wala? Oh, kumpleto. Kumpleto po. Ay, wala si Melchor Manalili. Wala na. Hindi ba nabalitaan? Wala na po sa programa. Hindi, nasa Antipolo. At may kapalit na siya. Okay. Sabi niya, siya napapalit. Si Brother Denmar. Brother Denmar, bati ka sa mga kapanalig natin, taga-subaybay. Magandang hapon po sa ating lahat mga kapanalig at mabiyayang araw po ng linggo po sa ating lahat. Nawa po tayo ay magkaroon ng biyaya at pagpapala sa ating pakikinig ngayong hapong ito sa programang Apolohetika, kasama po ang ating mga lodi na si Brother Marco Evangelista at si Tatang Larry. Amen. Pakilala ko, brother. Ako po si Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith Defense Philippines. And then, para ho sa kabatiran ninyo, si Brother Denmar po, pinag-usapan to sa Facebook nitong mga nakaraan. Lalo na sa sangay ng mga apologists. Dahil si Brother Denmar po, para sa kabatiran ng mga kapanalig nating nakikinig at sumusubaybay, ito po ay kalaban ng simbahang Katolika. Dati. At number 1 kritiko to. Pero ngayon, number 1 kritiko at persecutor, mang-uusig, kampo ni Satanas dati. Joke lang pero ngayon ay kasama na natin at pangunahing nagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Brother Denmar, pahapyaw, no? Very brief lang. Bakit, ano ang naramdaman mo at tinawag ka uli ng Panginoon para bumalik at magtanggol sa iisang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi Brother Marco, mga kapanalig, kapag po tayo ay nagsuri po ng ating mga Biblia, ay mapapansin natin na parang kulang ang ating ginagawang pag-aaral sapagkat marami tayong mga tanong na hindi nasasagot. No? Gaya na lamang ng kung sino ang nagtatag ng tunay na iglesia at ano yung itinatag niyang kanyang iglesia. No? Kasi kapag ating binasa sa Job 8:8, sabi doon, read the history books and see.
So kapag katinignan ko yung history, malalaman ko pala na ang itinatag ay ang Catholic Church at hindi yung mga sekta, mga Protestante. Pero ano ang kinaaniban mong grupo o kulto, Brother Denmar, bago ka bumalik sa ating Catholic Church? Ako po ay nanggaling po sa 3 sekta na born again. Nagtagal po ako dyan ng 4 na taon at ako po ay 5 taong naging INC 1914, no, sa lokal po ng Bayan-Bayanan, Distrito Eclesiastico ng Metro Manila East. At ako po ay naging sabadista ng 1 taon, no. So ayun po yung aking mga kinaaniban noon bago po ako magkatoliko. Yun. So 3 ang pinagmulan, ano? At salamat sa Diyos, alam niyo ang pagtawag ng Panginoon, sorpresa yan eh. Akalain mo ba na sa 3 pinuntahan niya, sa huli, no? Sabi nga, kahaba-haba man ang prosesyon, sa totoong simbahan pa rin ang tuloy. Amen. At salamat, Brother Denmar, buhay ka pa nung bumalik ka sa Catholic Church. Hindi yung mga naghihingalo na nagpapatawag ng pare bago Magpapabasbas na lang. bago magpapabasbas. At ang pinaka-worst doon, yung talagang patay na, yung kamag-anak na lang ang nakikiusap para basbasan. Nagtataka ako, bakit ayaw tumawag ng mga pastor at mga ministro para magbasbas? Ang problema, wala pala silang holy water. Kasi wala pala silang holiness. Okay. So may kasama pa tayong pogi sa likod ni Prater at ni Brother Marlon. Bati ka, brother. Bati ka. Sige. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jumar Aguilion. Dati po akong born again na nalipat po dito sa Catholic Church kasi nakita ko po ang kagandahan ng tradisyon at ang nakita ko sa Biblia mismo, nabasa ko sa Biblia na ito pala ang totoong simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Amen. Ano? So mga kapanalig, ito mga buhay na testimony. Kaya special to kasi birthday ng Panginoon sa 25. At ang pinakamagandang regalo na inihahanda natin, yung sarili natin, at itong 2 magandang lalaking ito ay maliwanag na regalo natin sa ating tagapagligtas. Hindi sa mga material na bagay tayo dapat nakapokus kasi pagka doon tayo naghahanda, ang tawag natin dyan ay komersyalismo, Pasko. No? Kaya nga minsan tinatanong ba natin sa sarili natin, no? Tayo ba ay totoong nagdasal para kay Jesus, para purihin siya? O nagdadasal tayo, Lord, makatanggap ko na yung bonus ko. Lord, makabili ako ng magagandang mga bagay ngayon. Kasi pag ganun ang dasal natin, dasal yon para sa sarili natin. Hindi yung dasal para mapapurihan natin ng Panginoon. Kaya ang ganda ng timing ng 2 ito sapagkat ito yung panahon kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ang magbe-birthday, ang kanilang regalo, yung kanilang sarili. Sapagkat ibinigay nila yung kanilang sarili na mabalik sa tunay na simbahang tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Binabati natin, shout out kay Sister Nena Despid Jones ng Maryland, USA. Mabuhay ka po, Sister Nena. Okay. At may babatiin si Tatang bago tayo pumunta sa topic natin kasi binanggit ni Brother Denmar at ni Brother, ano nga first name mo? Jumar po. Jumar, no? Jumar. Buti hindi naging Jomar Binay. Jumar. J-U. Okay. Si Tatang may babatiin. Okay, happy 43rd wedding anniversary po kay Kuya Willie at kay Ate Cora Bakay ng Barangay New Lower Bikutan at sa kanilang anak, si Bong. 15th wedding anniversary. Happy anniversary Wilbert and Cherry Bakay. God bless. Keep safe po. Enjoy. Okay, speaking of wedding anniversary at Barangay Lower Bikutan yan, nagse-celebrate din ngayon. Si Kumaring Eva at si Paring Ruel, si Kapitan Weng Pakaira ng kanilang 32nd wedding anniversary. Sana hindi na ako maligayon kasi para sinabi ko 39. Nagkakaedad masyado si Paring Weng. At saka binabati ko rin si Brother Dominic Gordura ng Paete, Laguna. Thank you for availing yung patronizing our apologetic book. Sa mga Katoliko po, dapat po bawat isa sa atin merong Catholic book na ito, pagtatanggol sa pananampalataya to defend our Catholic faith. Maraming mga tanong hindi natin masagot. Kaya naakay tayo ng mga angat, naliligaw tayo. Ito po ang sagot. Pamasko nyo tong regalo sa sarili niyo at sa inyong mga kapamilya. Hanapin nyo lang sa Shopee, pagtatanggol sa pananampalataya. Ngayon, meron pang special promo yan. May kasama tayong librong isa, yung si Maria ayon sa Biblia at Simbahan, pag-aaral apolohetika. Pagtatanggol naman to tungkol sa devotion kay Mama Mary. Pag binili nyo itong 2 to sa Shopee, ay meron po kayong makukuhang discount. Ang ganda kasi pamasko nga So ito po ay wala sa anumang bookstore kasi hindi po to negosyo. Ito po ay apostolado. So,
Avail na po kayo. Pangregalo sa sarili, pangregalo sa mga kapatid, kapanalig natin para hindi maligaw. Hanapin niyo sa Shopee, Pagtatanggol sa Pananampalataya. Salamat kay Brother Choi Carpizo. Siya ang sponsor ng libro natin, Tatang Larry. At sa iba pang mga kapanalig natin na tumutulong para sa ating palatuntunan. Okay. Bukas, birthday ni Konsihal Arvin Alit na anak ni General Arturo Alit at Kapitana Delia Alit na asawa ni Jennifer, Kapitana Jennifer Alit. Happy birthday at happy birthday kay Dear sa aking Sinaida de los Santos. Happy birthday. Happy birthday, Sister. Okay. So punta na tayo ngayon sa ating topic. Sabi nga kanina ni Brother Denmar Manalili ba apelido? Santiago po, Santiago. Santiago. Natuklasan niya sa Bible pala, kung di ako nagkakamali, marami tayong dapat matutunan. Hindi lang sa Bible, meron tayong talagang dapat official teaching na sinusunod para hindi tayo maliligaw. At sabi naman ni Brother Jumar, nakita niya yung tradisyon nakakaiba at mukhang hindi napansin ng mga ibang Katolikong umalis. So yan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Ay, shout out po Brother Gabriel Bantog. Ayan, from Malolos, Bulacan. Si Brother Edelito Otida, kapag nagsusuri ng gusto, makakaalam talaga sa katotohanan. Kaya thank you sa mga brother na bumalik sa simbahang tatag ng Panginoong Yesus. Brother Dominic Sakabin watching us. Sister Rosemary Batan. Ay, si Kagawad, no? Rosemary Batan. Brother Manny De Leon, good afternoon. Mga brothers, nanonood ako now. Putol-putol signal. Siguro sa internet mo yan, Brother Manny. Okay. Brother Ray Limtan. Okay. Rining Salangsang from Kapas Tarlac. Lori Sabala, Tong Rags, Marlene Makaspak. Welcome Brother Jumar, sabi ni Sister Marlene, ha. Hendrik Abina, Marie Valenzuela de Mesa. Marie Valenzuela lang pala. Rumel Arroyo, good afternoon. Brother Professor Maynard Reguyal. Yan. Marco Banaag, Brother Marco, Sister Lenin Cabalu, si Honorable Angel Ocampo. Yan. Si Kuya Maximiliano Adriano ng Malolos, Bulacan. Hello, Pans. Brother Justin Bal Ambas Fortuno. Si Arnel Villanueva Maso, Chito Soliven. Magandang hapon po. Michelle Labrador. Roy Talabis, Merry Christmas para Makati City. Mabuhay po kayo. Brother Dante Flavier, pinababati niya si Brother Danilo Hoyosa, Alvin Jose, Semasio Ednes Senwen, Imelda Petilos Babia, Lisa Peros, Flory May Sioson, and Diana Jane. Pagbati yan ni Brother Dante Flavier, nandyan sa Middle East. Brother J. Yumang, the Honorable J. Yumang. Brother Roman Oliver, mabuhay po kayo. Brother Anthony Flores Anthony. Ave Maria! Gracia plena! Okay, bigyan pansin po natin, isa sa tradisyon ng Catholic Church, ginagawa natin, di pa tayo tapos Although last Sunday ngayon, yung tinatawag nating simbang gabi. Bakit daw po tinatawag na simbang gabi? Madaling araw ginagawa. At ano po ba ang kahulugan ng simbang gabi? Bakit nagkaroon ng simbang gabi? Alam po ninyo, biblically speaking, pag binasa natin sa Genesis chapter 1 verse 1 to 5, ang liwanag po na nakasulat doon, ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. So, yun ang ibig sabihin ng simbang gabi. Hanggat wala pong sikat ng dakilang haring araw, consider po yan, biblically speaking, na gabi. Kaya yung alas 4 ng madaling araw, binigyan lang natin ng title madaling araw, pero gabi yun, kung titingnan natin sa Bible. Okay? So, pag sinabi nila, pag sinindihan mo ba yung ilaw, katulad dito sa booth, maliwanag, ito ba ay pwede nang i-consider na umaga, kahit na halimbawa alas 12 ng madaling araw, 12 midnight. Hindi po, kasi yung liwanag natin ay hindi naman nagmumula sa araw. So, i-consider mo na umaga na kapag pumutok na ang haring araw. At hanggat hindi siya sumisilay, yan po ay tatawaging gabi. Kaya sa Catholic Church, meron simbang gabi kasi yung alas 4 ng madaling araw, gabi pa rin yon. At kung mali yon, bakit ngayon, tingnan nyo sa Facebook, ginagaya ng iba't ibang mga protestanteng mga born against
yung simbang gabi. Meron pang isa, yung Victory yata yun, nakita ko, ang ginamit niya pang term, sambang gabi. Sabi ko, ba't yung Iglesia ni Cristo, ha? Anong tawag nila? Huling hapunan sa umaga. O ano yan? Banal na hapunan sa umaga. Di wow. Alam niyo po mga kapanalig, ang simbang gabi po, ito yung siyam na gabing pagsisimba ng mga Kristiyano Katoliko, 9 days, no? Before the birthday of Jesus Christ. Okay, bakit 9 days natin ginagawa yan, Frater Louie? Ito pong siyam na araw na ito ay sumisimbolo po sa siyam na buwan na pagdadalang tao ni Maria kay Jesucristo. Kaya nga po itong simbang gabi na po ito, pagpaparangal din po ito sa mahal na Birheng Maria. Kaya kung magsisimba po kayo, makikita ninyo nakasuot ng puti ang pari. Okay. Yan po. At ang tanong dyan, Frater Louie, bakit ba tinatawag din nating paghahanda itong simbang gabi, yung 9 days nubina na yan? Bakit paghahanda yan? Dahil ito po ay sinabi din po sa Isaiah chapter 40 verse 3, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daraanan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang langsangan para sa ating Diyos. Ito po yung tinig ni San Juan Bautista na naghanda sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Okay. Brother Marlon, meron pa bang pwedeng idagdag dyan sa paghahandang iyan? Meron. Ito, nakasulat sa Marcos 1:3. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Ito yung sinasabi sa English na paving the way. Inaayos natin yung daanan. Yun pala, ito ay kailangan, kasi kailangan nating paghandaan ang pagdating ng ating Panginoon. And speaking of paghahanda, mga kapanalig, huwag po tayong mapokus sa material na paghahanda. Yes. Ang tinutukoy pong paghahanda dito, tulad ng binasa ni Frater Louie sa Isaiah 43 at Marcos 1:3 na binasa ni Brother Marlon, paghahanda sa daan ng Panginoon, hindi paghahanda sa SM Mall. Hindi po ganon, mga kapanalig, tandaan niyo yan. Alam po ninyo, no, punta lang ako doon sa paghahanda. Kung mapapansin po ninyo, yung binasa ni Brother Marlon doon sa Marcos 1:3, yun po yung kaganapan. Pero kung mapapansin ninyo, bago nagkaroon ng kaganapan, sa paghahandang binabanggit, meron ng propesya si Propeta Isaias. Ibig sabihin, ganong kahalaga dapat paghandaan ng bawat Kristiyano Katoliko yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga dapat gawin ito doon sa aspetong espiritual. Kaya yung paghahanda na yan, tinatawag po natin yan, mga kapanalig, na isang tradisyon. Professor Jose Santos, no? Ay binabati natin si Brother Bay Gonzales. Brother Bay Gonzales, head ng Taguig Pateros Pasig, at mga El Shaddai Preacher Workers. Alam niyo po na pag-uusapan natin ang tradisyon. Isang pinakamagandang tradisyon natin ay ang simbang gabi. At kung bakit nagkaroon ng simbang gabi at bakit naging madaling araw ang simbang gabi na isang tradisyon ng mga Katolikong Noipi, naging madaling araw ito dahil noong unang panahon halos puro magsasaka ang propesyon ng ating mga ninuno. Wala pang call center. Wala pa. At ang mga sinaunang mga Pilipino noon ay minabuti na sa simbahan na gawin ito ng madaling araw sapagkat ang mga magsasaka noon maagang gumigising. Bago pumunta sa bukid, minarapat ng ating simbahan na makapag-misa muna at makapagsimba ang mga tao bago pa man sila pumunta sa kanya-kanilang mga sasakahan. So yun po, mga kapanalig, kaya ginawang simbang gabi at naging tradisyon yan. Okay? So meron tayong kanta sa simbang gabi, Misa de Gallo tuwing Pasko. Tanong natin si Brother Denmar. Brother Denmar, ano ba ibig sabihin ng Misa de Gallo? Ayan. Ang ibig sabihin ng Misa de Gallo, yan ay yung Espanyol na, no? Espanyol. Ang Misa de Gallo ay tinatawag din sa Espanyol, no? Iyan ay galing sa wika na Espanyol o nangangahulugan na rooster mass sa Ingles. Yun. Ang ibig pong sabihin ng Misa de Gallo
ay Rooster Mass. Yung pinaliwanag ni Professor Jun Santos na early in the morning, hindi pa nga titilaok yung manok, gising na yung mga magsasakang Pilipino. At dahil sa kanilang pagiging debotong Katoliko, no, minarapat ng mga praile na maghanda ng misa in preparation sa birth of Christ 9 days, kaya naging simbang gabi. At tinatawag din itong Misa de Gallo sapagkat sinisimulan nga bago sa pagtilaok ng manok. Okay, tandaan niyo po yan. Sa kasalukuyan, iba na ngayon. No? Meron na tayong mga tinatawag na call center workers. So kaya naman ang simbahan nag-adjust. Meron na tayong simba sa gabi na ikinukonsider ng anticipated para dun sa early morning mass o yung misang madaling araw, mga kapanalig. At tandaan niyo po, Frater, sino ba magandang modelo sa simbang gabi? Ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Ayun. Ito po ay mababasa natin sa Marcos chapter 1 verse 35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Yun. Amen. So, ang pinaka-impluensya pa lang natin dito, dapat tingnan mismong ang Panginoong Jesucristo. Kasi madaling araw pa lang ay gumigising at nagdadasal. Naalala ko yung madaling araw, may kanta nung panahon ni Marcos Madaling araw, may nagnanakaw sa likod ng batalan. May bagong bakit tayo punta kay Marcos? Ha? Kasi si Marcos ang nagdeklara ng Martial. Hindi! Alin ba? Bagong lipunan! Ito naman si Tata. Ano ba yun? Pasko pinag-uusapan Pasko! Yung 13-month bonus. Yung isang presidential decree. Alam, ito, lang, tarang trivia lang tayo. Teka lang. Tatango medyo, pasensya na kayo, tumatanda na. Maikli lang. Pag tinignan mo pala yung provision ng 13-month pay, ang nakalagay doon, upang may magamit sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon ang mga manggagawa. Yun. Very definite po. At yung saka, clause na sinabi ni tinatawag. Presidente Marcos sa kanyang section 1, yung presidential decree yan, ibibigay ang 13-month before December 24 para sa Pasko. Sa diwa ng Pasko yun. Sa diwa ng Pasko. Binigyan ng emphasis. Oo. So, dito malinaw na lahat ng manggagawa, base sa presidential decree na inilabas ng dating Pangulong Marcos, lahat ng manggagawa kailangan tumanggap ng 13-month pay sa diwa ng Pasko. Sa diwa ng Pasko. Kaya dito, kahit anong kulto mo, kahit anong sekta ka, tatanggap ka ng 13-month pay. Meron ako nakita, may nag-post sabi niya doon sa kanyang amo, sa kanyang boss. Boss, di ba, tawag dito, sabi niya, umaga kang pumasok, bibigay ko yung Christmas bonus mo. Sabi niya, boss, di ba year-end, year-end parang pasasalamat. Sabi niya, hindi, talagang Christmas bonus to. Hindi kasi ang tatanggapin mo, ganito. Sige, ganito na lang. Sabi niya, boss, alam mo naman, iglesia ako. Sige, bibigay ko na lang yung 13-month mo. Sabi niya, boss naman, joke lang, Merry Christmas. Ayaw tumanggap. Okay. So ito ngayon, mga kapanalig. Tayo magdiriwang na ilang araw na lang ng December 25. At ito po ay ating itinuturing na paggunita sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Hindi po natin itatanggi, mga kapanalig. Hindi na natin i-deny. Yung sinasabi nilang wala sa Bible, yung December 25. Kasi pag kumuha ka ng Bible, ito may Bible sa tabi ko, kahit taktakin mo yan, wala kang makikita December 25 dyan. Di ba? May nag-post doon sa isang group, sa group na mga nagdidebate sa Facebook. Ako, nanonood lang doon ako, hindi ako sumasali kasi hindi ako pumapatol sa mga angat Sabi niya, walang Pasko! Walang Pasko sa Bible! Eto, tatanungin natin, ano ba ibig sabihin ng Pasko? Ang Pasko po ay commemoration o paggunita sa birth of Christ. So ang tanong, wala ba talagang Pasko sa Bible? Tingnan natin kung walang nativity si Jesus sa Bible. So, as far as per se, petsa ang pag-uusapan, hindi ho natin itatangging wala sa Bible December 25. Ngunit, sa pamamagitan mga kapanalig ng chronological computation ng mga pangyayari at tagpo sa Biblia mismo,
mapapalitaw po natin na December 25 ang birth or nativity of our Lord Jesus Christ. Hindi po simbahan lamang ang pumili ng petsa ng kaarawan ng Panginoon, kundi ito ay binatay sa Biblia, sa kanyang historya, sa kanyang panahon. Kaya importante na meron tayong alam sa history. Kapag ang isang tao ay walang alam sa history, isang mangmang sa kasaysayan, wala kang patutunguhan. Di ba? So, Brother Marlon, ano ang pwede nating ibigay sa mga kapanalig tungkol sa historya, panahon at mga tala ng Biblia tungkol sa birth of our Lord Jesus Christ? Actually, nakalagay yan. Basahin lang ninyo yung Lucas 1:1. Ito sa 4 na ebanghelyo, sina San Mateo at San Lucas lamang, ang sumulat tungkol sa kwento ng pagsilang ng Panginoong Hesus. So sa preface or introduction ni San Lucas, maliwanag ang paglalahad niya ng mga sequence of events o tagpo ng mga pangyayari. So lahat, basahin nyo lang dyan sa Lucas 1:1. So, ito si San Lucas, meron siyang tinatawag na introduction sa kanyang ebanghelyo. At napakahalaga nito dahil sa 4 na ebanghelistang pinsan ko, 2 lang ang nagbigay ng istorya sa birth of Jesus Christ. At yan mga kapanalig ang ating hihimayin sa ating pagbabalik. Ay, binabati po natin, shout out na naman. Shout out na naman po sa ating mga kaibigan, John Manansala, Henry, Abril, Rehano, si Brother Jesse Katap. Jumar, anong family name mo, brother? Agilion po. Nagilyon? Agilyon. Anong to, probinsya? Ang Agilyon mo, double L o? Double L. Parang kayo bilido nga sindero yung mga ganyan. Mga sindero yung mga ganyan. Manyayaman. Kachila, mga kachila yan. Jumar. Mga sponsors. Kachila yan. Ay, binabati po natin mga kapanalig natin na mga nasa ibang bansa, no? Marami po tayo mga kapanalig sa labas ng bansa. Mabuhay po kayo. Merry Christmas. Si Brother Joe Dairit, no? At kanyang may bahay si Sister Yang Dairit nandyan sa USA. Si Brother Ed, mabuhay po kayo. Brother Gabriel Bantog, mabuhay ka. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang 2 ng hapon. Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko, Apolohetica. Ave Maria! Gracia plena! Nagbabalik po tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, Apolohetica. 13 taon na po! Ha? Bakit? Kala ko kahapon lang. Magpo 14 years na po tayo sa January 7, 2021, maawang Diyos. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa loob ng 14 years. Thank you kay Father Anton City Pascual, ang aming Pangulo na nagtitiis sa amin, sa aming mga kakulitan. Kay Father Roy Villan, Father Bong, at saka siyempre kay Ma'am Lani Cabral. At kay Ninang Gemma de la Cruz. Siyempre. Gemma Maria de la Cruz. Mga boss natin dito sa Radio Veritas, ang mabait. Kami lang ho ang hindi mabait. Kaya tiis na si Father Anton sa amin. Kasama niyo po, Brother Marco Evangelista, si Tatang Larry Lamco Malyari, Frater Louis Peña Hermosa, Brother Marlon Asuelo, si Professor June Santos, Jose Santos Jr., at siyempre, bisita natin ngayon si Brother Denmar Santiago na dating Iglesia ni Cristo 1914, dating Sabadista, dating born again at ngayon ay tagapagtanggol ng Catholic Faith. At siyempre, yung isang magandang lalaki pang bisita natin, si Brother Jumar Aguilion ng Masbate. Masbate ba? Antique. Milyonaryo to eh. Meso karera yan. Asindero yan. Asindero. Okay. So mga kapanalig, balikan natin yung pinaliwanag kanina ni Brother Marlon. Sa 4 na ebanghelista sa Bible, 2 lang po ang sumulat ng kwento sa pagsilang ng Panginoon. Si San Mateo at si San Lucas. Pero magpo-focus tayo kay San Lucas. Bakit?
Sa historical preface o simula ng kasaysayan, binibigyang diin po ni San Lucas na ang kanyang mga sources, no, kumbaga sa reporter, may mga hidden source yan ay itinuturing na eyewitnesses from the beginning, o sa Tagalog ay mga saksi mula pa sa pasimula, at tinatawag din niya itong ministers of the word. Kung atin pong masusing pag-aaralan ng Ebanghelyo ni San Lucas sa pagtatapos ng kanyang kwento sa infancy o pagiging ninyo, pagiging bata ng Panginoong Yesus, ibinunyag po ni San Lucas na ang kanyang eyewitness o saksi ay walang iba kundi ang ating mahal na inang Birheng Maria. Doon sa tagpo sa Lucas 2:19, nakasulat doon, at ito ay kanyang iningatan sa kanyang puso. Mga tagpo ng buhay ni Jesus na iningatan ng Birheng Maria. Kaya ang eyewitness, ang minister of the word na tinutukoy ni San Lucas is no other than the mother of the Savior. Meron pong history. Sa mga tanga, walang history. Pero tandaan nyo, ang history, yan ang pagmumulan para matutunan mo ang kasalukuyan. Kasi pag di mo yan inungkat, mananatili kang member ng mga iglesia, ng mga kung ano-anong grupo. The first story, iba naman yung history sa story, tang. Naalala mo yung Bible history? Ano sabi sa inyo, Bible history? In the beginning. Ha? Story yun! Ganun ba? Convention na, kinagisnang ko yun Sa first story, si Zakaria po ay nagkaroon ng vision sa conception ni Santa Elizabeth sa kanilang anak na si Saint John the Baptist. Ito ay makikita natin sa Lucas chapter 1, verse 5 hanggang 9. Frater Louis, ito hindi na natin babasahin ng mahaba. Ilarawan natin ano ang tagpo doon sa binasa natin o babasahin natin sa Lucas. Nagkaroon po ng turn po ni Zakaria doon na na mag-alay ng insenso sa templo at humiling sa Diyos na magkaroon sila ng anak ng kanyang asawa si Elizabeth. Pagdakay, isang anghel na nagpakita sa kanya at binalita ang pagbubuntis ni Elizabeth. Ito po ay mababasa natin sa Lucas chapter 1 verse 13. Ngunit sabi niya sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaroon ng isang anak na lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. At sa araw na nagpakita ang anghel kay Zacarias ay nabuntis o naglihinga si Elizabeth. Okay, pag tinuloy natin yan, tatang, sa Lucas 1:24. Hindi nga nagtagal at naglihinga si Elizabeth at hindi ito umalis sa loob ng bahay sa loob ng 5 buwan. So lumalabas na ayon sa kasaysayan. Ayon nga sa kasaysayan, dahil Hudyo si Zacarias, ang pag-iinsenso sa templo ng Diyos ay ginagawa isang beses kada taon. At yan ay tuwing Jewish month of Tishri. Tishri is a Jewish or Hebrew calendar. Sa Hebrew calendar. Yeah, sa Hebrew calendar. To determine the dates of religious observance and rituals. So, sa original Roman calendar o mas kilala na Julian calendar naman, ang Tishri ay equivalent ng September. Samantalang month of July naman, ang katumbas nito sa Gregorian calendar na umiiral naman ngayon. So dito ang tagpo ng pag-iinsenso na binabanggit ni Zakaria na siyang napili na siyang mag-iinsenso sa loob ng templo ay tumutukoy sa isang partikular na pagdiriwang na tinatawag na the Feast of Tabernacle or the dedication of the temple. Ang kapistahan ito ay nag-originate sa first dedication of the temple na ginawa ni King Solomon na kanyang itinaon sa kapistahan o Feast of Booth. Sa Hebreo ay Sukkot ang ibig sabihin. Makikita po natin ito at mababasa sa unang hari chapter 8 verse 1 to 12. So, kung ika-calculate o susumahin ang time ng kapistahang ito, it would have been around September 18 to 24 ito. Then, noong umuwi si Zacarias sa kanilang bahay matapos siya maghandog ng insenso, si Elizabeth ay nabuntis. It would have been around September
25. So yan po yung first part ng story dun sa bakit natin matitiyak na December 25 ang birthday ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi kukunin nyo ang history, no? Ang story doon po sa tagpo ni Zacarias sa templo. Yun nga tinatawag nilang pag-aalay ng insenso sa templo. Yun ang tinatawag nilang dedication. At nangyari yan sa panahon ng Tishri, according to Jewish o Hebrew calendar. Tandaan nyo. At ang equivalent niyan sa original, yung tinatawag natin Julian calendar, ay September. At mula doon, pupunta tayo sa second story, yung Annunciation to Mary at yung kanyang pagbubuntis, paglilihi sa ating Panginoong Hesukristo na pwede nating maobserbahang basahin sa Lucas chapter 1, verse 26 to 38. Ano ang una nating makikita doon, Tatang Larry? Lucas 1:26. Kung pag-aaralan po natin ito, mga kapanalig, yung binabanggit natin kanina pa, na binigyan ng anak, no? Binigyan ng anak ng Diyos si Zacarias at si Elizabeth, no? Mula doon sa pagbubuntis ni Elizabeth sa ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, ay muling isinugo ng Diyos. Ito yung ikalawang pagbubunyag o paghahayag. Isinugo ng Diyos si Anghel Gabriel sa Nazareth o yung tinatawag na Galilea o dako ng Galilea. Yun, di ba? So dito po sa Lucas 1:26, no? Ang emphasis na gusto nating bigyan daan diyan, Tang, yung ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth. On the 6th month ng pagdadalang tao ni Elizabeth, nagkaroon ng appearance si Archangel Gabriel at yun yung tinatawag nating Annunciation. And speaking of Annunciation, binabati natin si Mother Pauline Bacani, ang Mother Superior ng Annunciation Sisters of Mary, at si Sister Josephine Reyes. Eto, Pater, dun sa time frame ng story of the Annunciation to Mary at sa kanyang subsequent conception kay Lord, no? Ito ay na-mention twice. At yan ay makikita natin sa Luke chapter 1 verse 26. Yun yung una. At yung pangalawang banggit ng 6 month ay yung Luke chapter 1 verse 36. This is the 6th month for her who called barren. Opo. Kaya nga para matukoy natin yung date ng conception ni Mama Mary sa Panginoong Hesukristo, dadagdagan natin yung September 25 ng 6 na buwan. Bakit 6 na buwan? Kasi po, nabanggit nga po dun sa Luke chapter 1 verse 26 na ika-6 na pagdadalang tao ni Santa Elizabeth. No, so yun po. So from September 25, so papatak po iyon ng Bibilangin March natin. 25. September, October, November, December, January, February, March. Okay. So, 6 na buwan po yun. So, papatak po ito ng March 25. Kaya nga isineselebrate ng simbahan ang dakilang kapistahan ng pagbabalita ng anghel kay Maria. Okay, so maliwanag, nabuntis si Santa Elizabeth sa buwan ng Tishri. O yung katumbas nga po ng September 25. So sa ika-6 na buwan ng paglilihi po ni Elizabeth, naganap ang Annunciation kay Mama Mary at siya'y naglihi. Ito naman doon sa panahon ng Tishri o Tunisan, no? The number 1 month of the ecclesiastical year in Hebrew calendar, and in Torah it's called the month of Abib. So yun pong Nisan na tinatawag nating first month ng ecclesiastical year ng Jewish calendar. Doon ho pumapatak yung tinatawag na pagbubuntis naman ng ating mahal na Inang Maria, which is the Annunciation. Brother Marlon, si Mama Mary nabuntis ng Nisan. Tapos, anong mangyayaring bilang? So, nung nabuntis si Virgin Mary, nung Nisan, so magdadagdag tayo sa 9 na buwan ng kanyang pagbubuntis. Ito ay ang month of Tevet. Ito po ay equivalent ng December sa original Roman or Julian calendar, na ang katumbas naman ng October sa umiiral ngayon na Gregorian calendar ng ating Panginoon. So meaning, based doon sa mga biblical event na sequence sa ating pagko-compute, malinaw na from the March 25th to the December 25th,
yun po ang birthday ng ating Panginoong Yesu Kristo. Okay, so para mas maintindihan po ninyo mga kapanalig, ano? So, Annunciation is month of Nisan. Oh. So yun po, bibilangan nyo ng 9 months kasi 9 months po nabubuntis ang babae. Hindi yata alam ng mga ano yun, mga angat. Oh. So, month of Nisan, ibig sabihin nun, month of March. Yun yung unang buwan. Ganito ang equivalent niya, na. Ang unang buwan sa Hebreo calendar, Nisan. Ang Julian calendar, March. Ang Gregorian calendar, January. Okay. So, nagbuntis si Mama Mary sa buwan ng Nisan. Okay, March, April, May, June, July. Huwag niyo bibilangin yung March, maling bilang yun. Ha? March, no? Bilang yun noon ay April, May, June, July, August, September, October, November, December. O sa Hebreo calendar, from Nisan, Iyar, Suban, Tammuz, Ab, Elul, Tisri, Marseban, Chislev, Tebet. So, month of Tebet ay ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Pag tiningnan mo sa Julian calendar, sa Roman original calendar, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktobre. Oktobre sa Julian calendar, kaya pala merong grupo. Nagbe-birthday. Sino yun? Sino yun? Si Ruel. Anong kanta? Ay, ano ba yun? Alam mo ba yun, Brother Denmar? Ha, hindi mo alam? Yung apostol. Yung apostol, di ba? Si Noemi ba? Noemi. Ayun, Overdose ang panahon. So yun po yun. Ha? Ngayon, sa Gregorian calendar, yung Nisam, Enero yun. So Enero or Nisam to Tibet, Enero, ang bagsak niyan, Disyembre. Kaya ho, ang ating Panginoong Jesucristo, chronological event ng Bible, ng mga kwento, December 25, ang kanyang birthday celebration. Babalik po tayo. Si Noemi. Noemi. Panood ko yun. Sa circle ginawa. Ang pasto sa aming simbahan. Mag-ano ka, Professor June. Mag-object ka, ha? Object. Object dito. Viva pa yun eh. Okay. Binabati po natin, mga kapanalig, yung ating mga kapatid, kapanalig, dyan po sa Facebook, Brother Ronald Rado Pakrin. From Aliaga, Brother Ray Limtan. Si Brother Don Serrada, the twin ni Father Toto Serrada. Mabuhay po kayo. Merry Christmas. Badis. Dory Bautista. Sister Rosalia Esguera, Mary Claren Castillo, Geraldine Nalugon, si Stephanie Lasso, nako, kaibigan ni Amor Kilam to, kaganda-ganda. Brother Joday Rip at Sister Yang, mabuhay po kayo. Kuya Max Adriano, mabuhay ka. Brother Eddie Gutierrez, Romy Nunez, Romeo Asido Makilang Mahinay, mapagpalang Pasko rin po sa inyo. Brother Toti Cruz, simbang dilim ang ginagawa nila. Jomel Malyari Otara, Eugene, Yuan, Jen Cruz, shout out sa inyo. Mabuhay ka daw, Brother Denmar Santiago mula sa USA, kay Brother Jomel. Brother Jesus Garingan, Brother Alan Tan, Brother Ruel Suerte Felipe, Dianara Palma Limban watching us, Ronaldo Valencia, Medel Pabro, Lobo Arnold watching from Dubai. Stay safe po kayo dyan. Salamat din po sa inyong wish na kami maging stay safe din dito. Sister Luz Carlos Casuyon from San Jose del Monte. Brother Edgar Jordan, maraming salamat. Brother Edgar. Brother Ed, salamat po. Merry Christmas. God bless po. Mabuhay po kayo. Ave Maria! Gracia plena! So nasa uling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. Alam niyo yung pagbibigay ng buwan, dapat to inaaral yan. No? Kasi ho, kapag hindi natin inaral, hindi ho natin matutuntun yung ating mga
dapat na malaman yung mga katotohanan. Di ang ganda-ganda, pinaliwanag na natin based on biblical event sequence, December 25, from March 25 of the Annunciation, yun ang birthday ng ating Panginoong Jesus. Pero Brother Marco, maganda yung paliwanag natin doon sa mga buwan ayon sa history. Ito tanong, wala naman nakalagay sa Biblia na pinag-utos niya, pinagdiriwang ang kapanganakan niya. So ba't pa rin natin pinagdiriwang? Ano sagot mo dyan? Meron! Meron ba? Meron? Ito na, pakinggan na lang natin mga kapatid. Okay. Bakit pa natin nahanapin ang utos na ipagdiwang ito o selebrasyon ng kanyang kapanganakan? Malinaw naman na nakasulat sa Luke chapter 2 verse 10-11. Basahin natin. Pero sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. May magandang balita ako para sa inyo. Magbibigay ito ng malaking kasiyahan sa lahat ng tao. Pinanganak ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas ninyo. Siya ang Christ, ang Panginoon. Ito ang pakatandaan ninyo. Ipinanganak sa atin. Kaya nga magkaroon tayo ng malaking kagalakan. Do not afraid, sabi nga. No? I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. So dito pa lamang, ipinahayag na magalak at magsaya ang lahat ng tao. Bakit kailangan mo pang hanapin na kailangan ipagdiwan sa Biblia? Mali ang paliwanag mo, brother. Teka muna, Brad. Tatang. Dali lang, teka. Nanggigigil ako Sige. Dali lang, Kasi naghanap sila ng utos. Hindi ba nila narinig yung sinabi ng anghel? Dinadala na namin sa inyo, I bring you good news of great joy. Kaya nga may kanta tayo, Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Selebrasyon yan! Naghahanap ka pa? Selebrasyon. Mali. Bakit na naman? Patawarin niyo ako mga kapanalig. Bakit? Matagal ko nang iniipit ito sa dibdib ko Come all ye faithful. Alam po ninyo, ang argumento ng mga Katoliko, bakit? na si Jesus pinanganak ng December 25 ay maling-mali po. Mali yan. Kasi noong mga panahon yan, taglamig sa Jerusalem. Kaya pala ako naka-jacket. Alam nyo, pag taglamig dyan, umuulan dyan ng yelo o nag-i-snow. Niebe. Oo, hindi pwede na ipanganak si Kristo ng December 25 dahil tuwing December 25, lagi na umuulan dyan. So, hindi pwede. Paano magpapastol ng mga tupa? Sabi ni Lucas, gabi nagpupuyat ang mga pastol para tingnan ang mga tupa sa labas. Kung yun ang kapanganakan ni Kristo, di dapat wala yung mga pastol dahil hindi pwedeng maglabas ng tupa. Ngayon, dahil nagyayelo. may yelo. Yun ang sabi ng mga iglesia ni Kristo at ni Eli Soriano. Kaya ang tanong natin sa mga kumakalaban, mayroon bang isno sa Bethlehem? Ay di mag-research tayo. Ngayon, ang pinakamadaling research, isang daliri lang. Brother Marlon, isang daliri lang. Sa Google. At may internet ka. Ano ba ang sabi? Sa Google. Sabi sa Bisaya, i-google mo. I-google mo. Dong. Okay. May snow ba sa Bethlehem? Meron. Pero hindi palagi. Sabihin ko na sa inyo, when the cold really comes to town, there's even some snow to enjoy. Yes. Ang sinasabi sa EDI, ito yung source natin, Experience Destination Israel site. There is something magical about of those holy places getting a dusting of snow. However, particularly sites like Jerusalem and Bethlehem. Ibig sabihin, kung meron man, hindi palagi sa Jerusalem at sa Bethlehem. So, once in a blue moon lang nagkakaroon kung meron man. Kaya itong panahon na ito ay hindi nagsasabi na talagang merong yelo. Actually, ang sinasabi kasi ni Tatang, ginugulo nyo Oo. Ayaw nyo pang umamin. May snow nga nakalagay na May snow, nagdi-deny pa kayo mga Katoliko. Anong sabi ng Wikipedia, Frater Louis, tungkol sa snow? Snowfall in Israel is not uncommon but occurs mainly in certain parts of the country in January and February 1950. In Israel, experienced the largest snowfall registered since the beginning of meteorological measurements in 1870. The snow event began in early January 1950 with a hailstorm in Tel Aviv
and light snow in mountains of the Upper Galilee and Jerusalem. On January 27, it began to snow in northern mountains and Jerusalem. It piled up but quickly melted. So meron din na kaunti, pero natutunaw din kaagad. Hindi matulad ng nasa Canada, ng nasa Amerika. Europa! Sa amin, sa Europe! Oo! Sa amin, sa Europe nag-snow. Switzerland ganun din eh. So, ibig sabihin, hindi natin dinideny na nag-i-snow. Talaga palang may snow, magkaminsan-minsan sa Israel. O sa particular sa Jerusalem at saka sa Bethlehem. Hindi natin yan i-deny. Kaya kayong mga Catholic defender, huwag kayong mag-deny. Aminin nyo, may snow. Pero ipaliwanag ninyo ang liwanag ng binasa ni Frater Louis sa Wikipedia. Nagkaka-snow pero quickly melted. Bakit? Saang parte ba ng mundo matatagpuan niyang pinag-uusapan nating lugar, yung Bethlehem, Israel? Sangguni ulit tayo kay Mr. Google. Professor Santos, basa! Sabi ni Google, Israel stands at the crossroad of Europe, Asia, and Africa. Geographically, it belongs to the Asian continent and is part of the Middle East region. In the west, Israel is bound by the Mediterranean Sea. Lebanon and Syria border it to the north. Also, Jordan to the east, Egypt to the southwest, and the Red Sea to the south part ng Europe. So, ng Israel. So, ibig sabihin, mga kapanalig, mukhang giniginaw to eh. Ibig sabihin, yung kontinente po pala ng Israel, mga kapanalig, ay nakatayo sa Asia. Ang Asia, kasama tayo, kasama ang Malaysia, kasama ang Thailand, hindi tayo nag-i-snow eh. Hindi tayo nag-i-snow. Kaya yung sinasabing, hindi pwede kasi nag-i-snow, nagpapastol, nasa labas sila. Alam mo ninyo, yung nagsasalita nun, wala pong alam, mangmang. Bakit? Although nag-i-snow, pagkaminsan-minsan, nangyari yan. Ito nasa history. Nangyari yan noong 1950. At yan nagsimulang mag-snow. So, ibig sabihin, nung panahon ni Christ, hindi pa ganun na pwedeng magkaroon ng snow. Di ba? Sa atin nga, minsan, pag malakas yung bagyo, nagkakaroon ng mga tipak-tipak na yelo. O maliliit, may mga gabukil. Ganun lang po iyon. Pangalawa, ito yung totoong sagot. Kinuha lang natin yung para malinawan nila yung snow eh. Ang totoong sagot, aralin ninyo yung Hebreo, yung Julian at yung Gregorian calendar. Hindi pwedeng may snow nung panahon na pinanganak si Jesus kasi ang katumbas niyan ay month of tinatawag nating October sa panahon natin ngayon, December nung Julian calendar, at Tibet doon po sa Jewish or Hebreo calendar. Magkakaiba yan kasi yung Jewish calendar ibinago yan, nagkaroon ng Julian calendar, binago na naman yan, nagkaroon ng Gregorian calendar. Okay, sino ang gumawa ng Gregorian calendar? Si Pope Gregory XIII. Nag-issue ng kanyang papal bull, Inter Gravissimas, noong 1582. At yan na ang ginawang kalendaryo sa buong mundo. Yan ang umiiral ngayon. Kaya pag may nagtanong sa inyo, nasaan ang December 25 na birthday ni Jesus, kumuha kayo ng kalendaryo. Magandang kunin nyo kalendaryo ng incheck. Ang laki-laki, kulay pula. December 25. Ngayon, hanapan nyo sila. Bigyan mo kami ngayon ng kalendaryo na hindi birthday ni Christ ang December 25. Tiyak nga sila. Yan po ang sagot dyan. Meron pa nga isang sumagot sa ganyan tanong. Simple lang naman kasi. Nasaan ang December 25 sa Biblia? Ano sagot mo? Bakit hanapin mo doon yung December 25? Hindi yan yung kalendaryo. Hindi naman kalendaryo to. Yun, exactly. At saka, ang Bible, from the very start, walang tala ng kalendaryo. Tandaan niyo yan po ang nagsabi si Professor Marlon Asuelo. Parang yun yung tanong ng angat nababasa ba sa Biblia? Kalendaryo ka nga
tumingin. At ang kalendaryong gagamitin nyo, kalendaryo ni Frater Louis sa Binondo. Yun. Mga kapanalig, sa aming pagtatapos, muli po, inaalok ko kayo, bawat Katoliko, pwede nyong ipangregalo ito. Bigyan natin ang bawat Katoliko para hindi maakay sa maling pananampalataya. Pagtatanggol sa pananampalataya sa Shopee, at kapag kinuha nyo ito, meron pa pong isang aklat, ang si Maria ayon sa Biblia at Simbahan. Ito po ay parehong mayroong imprimatur, ibig sabihin, ito po ay walang anumang pagkakamali in matter of faith and morals, at higit sa lahat, ito rin po as a Catholic book, pwede natin gawing reference. Ito po ay may endorsement ni Bishop Ronnie Bangkod, ang Pangulo po o Chairman po ng CBCP, Episcopal Commission on Biblical Apostolate. Ayan po si Bishop Bangkod. Ito po ay kanyang ini-endorso para magamit natin to defend our Catholic faith. Sa Shopee, pagtatanggol sa pananampalataya. Muli, maraming salamat po. Susunod na ang programang Yesu Bible Hour ni Brother Noel Villanueva. Salamat sa pagdating ni Brother Jumar Aguilion at saka ni Brother Denmar Santiago. Intro lang to, brother, ha. Sa susunod na kayo ay anyayahan uli ni Tatang Larry, ibibigay na namin sa inyo ang drive sa mga tanong para hindi kayo masusurpresa. Okay? So, muli po, ako po si Brother Marco Evangelista. Ito naman po si Tatang Larry Lamco Malyari. Brother Louie Hermosa. Brother Marlon Azuelo. Brother June Santos. Brother Denmar Santiago. Brother Jumar Aguilion. Okay, sa pwersa ng ating technician at ng ating PA, maraming salamat po. Kami ay nagsasabi sa inyo, sumainyo ang katotohanan! Salamat po, Ave Maria! Maligayang Pasko! Merry Christmas. Pakuha kayo picture.